Magandang araw po sa inyong lahat, guys. Maraming salamat sa bago natin mga subscriber. Update po tayo sa nalunod na sa Aklan. Ako po ay maghingi lang po ng pasensya at patawad kung meron kayo napapanood tungkol po dyan sa nalunod na binatilyo dyan sa nais lang po namin makatulong. Yung panaginip natin, yun po talaga ang dapat po natin tugunan, kasi nakakaawa yung binatilyo. 15 years po siyang pinalaki ng kanyang magulang, hanggang ngayon nangyari ang hindi maganda sa kanilang pamilya. Nawala yung bata at hindi po nakita yung katawan. Ang problema lang po dito tayo, mayroon po tayong problema. Marami nagtatanong kasi mayroon po daw manggagamot po doon na pumunta. Ang sinabi, pang 87 na po daw si Joros na nalunod. Yun po ang sabi. At saka ang dami po daw humawak na mga elemento sa kanya, kaya hindi po nakikita. Meron po daw mga divers na nakita daw po daw nila yung kinaroroonan po ng binatilyo sa ilalim po daw ng tubig na may mga ugat na mga kahoy. Kaya nandoon po daw yung binatilyo, tay. Gusto kong malaman po ngayon, tay, kung ano po ang inyong maitulong tungkol po dito na maipaabot po natin yung pagbibigay po ng idea kung paano po na matutuklasan kung saan po ngayon yung binatilyo. Pakinggan po nyo, guys, sinasabi ng ating kaibigan. Gibalik-balik naman good nila ni. Oo, tay, meron pong nagsabi, hinahawakan po daw siya kaya hindi po daw nakalutang. Yung iba naman naghula, naghihingi po daw siya ng tulong dahil po ay hindi po daw siya makaalis po doon sa mga elemento dahil kinulong po daw siya, tapos buhay pa daw. Kung kayo pong tatanungin po natin, tay, ano po ang nangyari dito? Sinabi na po nila noon, guys, no? Ang bata patay na. Yun po ang totoo. Huwag po natin paasahin ba ang magulang. At saka yung sinabi po nila na mga elemento po daw yung humawak. Hindi po siya hinawakan ng elemento. Yun lang po ang mahirap sa mga manggagamot o anuman po yung mga kanilang kakayahan, no? Yun po talaga ang kanilang ipapaabot. Hindi po sila hinawakan ng Sa totoo lang, ito po yung sabi ng ating kaibigan. Kung gusto po niyo makita yung bata, yung mga kasamahan po niya, sila po ang dapat harapin po ng otoridad para malaman kung saan, kung ano ang katotohanan na nangyayari. Maugyod ni ang paabot sa ato ang mga amigo karon, guys. Gusto man ta makatabang. Ang problema lang dito, masakit sa mga magulang kasi maraming naghaka-haka dito, tay, na yung bata daw buhay pa tapos pinahirapan. Yung panaginip ko hindi maganda yun, no? Sinabi po ng ating kaibigan, guys, yung binata na naghingi sa akin daw ng tulong sa panaginip, gusto po niyang mahanap po kung saan po siya naroon. Oo, tama po kayo, tay. Isa lang po ang solusyon po doon. Huwag po natin hayaan yung mga kasamahan po niya na hindi ninyo imbestigahan. Kung hindi yan ninyo imbestigahan ng maayos, hindi po yan nila maisabi ang katotohanan dito. Alam po nila kung ano po ang nangyayari doon, kung saan nailagay po yung katawan. Sa totoo lang, guys, pagtulungan po natin na ipagdasal po. Alam mo ba kung bakit nagkaganyan yung binatilyo? Bakit pasok sa panaginip ng tao? Nais lang po niya na makawala po siya doon sa kinaroroonan niya at makuha yung hustisya, no?
Tama po. Mas maganda po ito guys, gagawin po ng mga magulang. Kung gusto man nilang makita. No? Kasi ang tao, kapag nalunod, lulutang at lulutang yan. Yun po ang totoo. Kung hindi man makalutang, kung walang mga foul play, ang sinasabi po natin noon, nasa kahoy, di ba? Sumabit. Pero ngayon guys, mahirapan na po kayo. Dahil po yung ilang days na po yung nakalipas na hanggang ngayon hindi pa po. Masakit lang po dito kaibigan. Ang maganda po dito, ipaabot po natin kung tinuod ba ni, no? Nalimang kaana, pang 87 daw siya na nalunod, ang sabi po ng manggagamot, at saka ang dami po daw ng mga elemento ang kumuha sa kanya. Kay nag-ingon man gud diri sa chat nato kaibigan na nang tumalon po yung bata, nasagi po daw niya yung nakatira sa ilog. Tinuod ba jud ni? Tinuod ang giingon ng ating kaibigan guys, itong ni Agi. Sabi po nating kaibigan, hindi po siya kinuha ng elemento. Imbestigahan po ninyo ng maigi, paimbestigahan po yung mga kasama niya, no? Hindi naman po tayo nag-akusa, kundi kung gusto lang po natin na matulungan. Kana lang yun ang pinakamaganda. Kaya nagpapasalamat po tayo sa inyo sa mga katarungan po ninyo na lalo na po ay ipinapaabot po natin kaibigan. Marami po nagsasabi na kinuha siya ng elemento. Hindi po. Hindi po siya kinuha. Yun po ang totoo. Kaibigan, ano po ang masabi po ninyo ngayon na may paabot sa mga nakapanood sa atin? Na maghingi lang ako ng tawad sa inyo guys kung bakit po ay naka-apil miani na video. Kasi po nais po namin na makatulong kasi meron po tayong mga kaibigan doon sa sapa o sa ilog. Kaya ginawa namin yung pagpaabot po namin at saka sa mga nagtatanong sa atin dito tungkol po sa kung totoo po ba talaga na buhay pa at saka kung totoo po ba na hinahawakan po sila ng mga elemento. Hindi po siya hinawakan ng elemento, sa totoo lang. At saka hindi din po siya buhay. Patay na po. Huwag po natin paasahin yung mga magulang. Kabasikit po talaga sa kanilang kalooban po. Kasi po, nagsapin-sapin ba ang kanilang, lalo yung mga nanguhula. Grabe. Kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagtugon po ngayon dito ha. Oo. Kung gusto po ninyo makita ang mga ayong binata doon guys, yun lang po ang aming i-suggest. Kasi ayaw po ng ating kaibigan na tayo ay makapunta doon kasi hindi po natin kabisado. Hindi po natin alam kung ano pong mangyayari. Sasabihin ko na lang po sa susunod guys kung ano man po yung sinabi po ng ating kaibigan dito, kung ano talaga ang nangyari po dito sa Binatilyo. Alam ko nga matutuklasan at malalaman ninyo yan kung ano po ang nangyari ngayon. Hindi man ngayon, sa susunod, alam ko malalaman po ang katotohanan kung anong dahilan ng kanyang pagkawala.